Yan ang tawag sa mga biyahero o traveler na nakakabakasyon na, nakakapagnegosyo pa. Pag-uwi kasi nila, meron silang mga bit-bit na produkto na pwede nilang ibenta. Ang mag-asawang Manilyn at John Mark halos buwan-buwan kung lumipad palabas ng bansa. Taiwan, Hong Kong, at ngayon, pabalik-balik pa ng Thailand. Akala mo, bakasyong engrande. Pero sa kanilang bawat biyahe, may daan-daang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Dahil ang kanilang mga maleta, hindi lang puno ng pasalubong, kundi ng mga produktong ipinabili sa kanila ng mga pasabayer o yung mga nagpapasabay o nagpapabili ng mga produkto sa mga bansang kanilang pinupuntahan. Ang mindset nila, kesa pupunta pa daw sila sa Thailand, less hassle, mamamasahe sila, mag-aano sila. Bumibili na lang sila, at least, di-deliver na lang sa kanila. Ito dito, bali, short siya dito, long yung dito niya. Minsan pa nga, ang mga pwedeng ipasabay sa kanila, makikita sa kanilang live selling. Ang pinakamabenta raw, mga damit, produktong pampaputi, snacks o chichirya, kahit pa inhalers. Ito, ang laki ng home tayo. 4-5 years na. Sa mga gustong magpasabay, kailangan lang mag-mine sa live selling ni Manilyn at magpadala syempre ng advance payment. Magda-down payment muna sila ng 50%, then pag nasa akin yung item, kahit nasa Thailand pa lang ako, full payment na po agad para napapaikot po yung money. Karaniwan, nasa 20 to 30% kada produkto ang patong down ni na Manilyn. Ang ilan sa items, isinasabay nila sa kanilang bagahe pauwi ng Pilipinas. Pwede ring ipa-cargo by air or by sea. Pag air cargo po, medyo malaki lang yung charges dahil po dadali ng by plane, tapos babayaran mo pa yung baggage. Unlike sa sea cargo, maliit lang po yung medyo matagal nga lang po, 3 weeks. Nitong Huwebes, si Manilyn, naabutan pa ng aming team na abalang nag-aayos ng mga pinapasabay sa kanyang items for delivery. Sa ngayon po, naka-6 na maletang malalaki. Lipstick, mga skincare, yan po, yung mga inhaler. Nasa 250 clients ngayong pasabay na to. Negros Occidental, Mindoro, Isabela. Tulong-tulong ang buo nilang pamilya sa kanilang negosyo. Si Manilyn na rin ang nagmo-model ng kanilang mga paninda. Ang kanyang ina at tiyahin ang taga-repack. Ang iba naman sa kanyang mga kliyente, pinipick up na ang mga pasabay sa kanilang mismong bahay. Yung iba po reseller, yung iba po pang personal use po. May kinukontrata na rin si Manilyn na rider na naghahatid ng item sa kanilang customers. Pang third batch na po ito ng delivery. Dati raw marketing staff si Manilyn sa isang ospital. Start ko, nasa 485 pa ako noon nung time na yun. Maliit na siya. Hanggang sa sinubukan niyang magbenta ng kung ano-anong mga produkto online. Malaki rin kasi ang kanilang pangangailangan, lalo't meron silang 2 anak. Mahirap kasi nung time na nag-struggle kami in terms of financial. Ginagawa lang din naman namin, pinagkakasya ko nung meron kami. Hanggang sa si Manilyn nag-resign para tutukan na ang kanilang business. Sa halip na mag-resell, sila na mismo ang naghanap ng supplier. Kasi sa pasabay, ang pupuhunan mo lang naman dyan, ticket, hotel, food, and then the rest nun, pwede nang makover nung makover nung mga items na ipapasabay. Pero nagsimula raw talagang dumami ang kanilang customer nung nagkaroon ng labubo craze sa Pilipinas. Yun bang mga abubot na maliliit na manika na pwedeng isabit sa mga bag na mabibili sa maraming tindahan sa Thailand? Almost 150 items yung time na yun Kasi talagang fast-moving siya Need mo talagang bumalik para makakuha ka ng items. Doon pa lang mayroon ng clients So pagdating dito, pick up na lang. Ngayon, halos buwan-buwan na raw kung sila'y mag-abroad at kumikita ng mahigit
50,000 pesos kada biyahe. Ngayon, more on talagang priority mo na doon is business. Kasi everyday iisipin mo, kailangan kumita ka. Pero pagka naman nakuha mo na yung quota mo, nakaka-side pasyal-pasyal naman. Dahil sa sariling sikap ko talaga. Sa simula, mahirap, pero dadaan ka naman talaga dyan sa hirap eh. Lahat naman magtatagumpay basta sa malinis na paraan. Ang dream destination ng marami ngayon, Land of the Rising Sun, Japan. Pero dahil kailangan ng visa at magastos din mag-Japan, hindi lahat basta-basta doon makakalipad. Pero ang dating mga virtual assistant at real-life partner na sina Chloe at Lauren, halos every other month nasa Japan. Hey guys, come pasabay shopping with me here in Shibuya. Katunayan, sa linggong ito, nasa Tokyo si Lauren, hindi lang para mamasyal, kundi para rin mamakyaw ng mga pinapasabay sa kanila. Puno na kagad yung second box natin, kaya ito, mag-ayos ako ng mga pinamili ko kahapon. Pag gusto nila ng ang desired item nila na wala sa Pinas, pwede nila makuha through our business. Nung una, sinubukan lang daw nilang gamitin ang kanilang savings para ipampuhunan sa kanilang pasabay business hanggang kumita sila ng 15,000 pesos. Nag-boom siya, di namin talaga yun na-expect. So ang ginawa namin, nanghiram kami sa mga kapatid ni Lauren. At ginamit na nila ang kanilang social media accounts para makahatak ng ibang mga kliyente. Ang kalimitan daw na ipinapasabay sa kanila, luxury goods gaya ng branded clothes, sapatos, relo, kahit pa yung mga tinatawag na thrifted o second-hand na luxury bags na mas mura raw kung bibilhin sa Japan. Kahit limited edition, as is yung namin, markup price namin. So parang doon nagkakaiba yung price namin sa mga reseller tsaka kami. Ang difference is 2 to 3K. Ang pinakamahal na naipasabay sa kanila, isang Louis Vuitton na wallet na ang presyo, 75,000 pesos. Kaya sa isang biyahe, kumikita sila ng 6 digits. Paglilinaw ni na Chloe at Lauren, hindi rin daw sila nagpapasabay ng mga sobrang mamahaling luxury item. As of now talaga, hindi pa namin siya afford. Kasi minsan talaga 500K yung inaabot ng inquiry nila eh. Kapag ang ating mga arriving Filipino citizens, sila ay binibigyan ng exemption ng hanggang 150,000 pesos, ang limitasyon nito ay patungkol lamang sa personal and household goods. At dapat hindi ito for sale. At talagang dapat masaklawan ito at mapatawan ito ng kaukulang duties and taxes. Kasi kung ikaw ay talagang nag-engage sa ganyang negosyo, ikaw naman ay nagbabayad ng kaukulang buwis, ikaw ay rehistrado sa DTI, then so be it. Siguro mas maiging magsaliksik din, no? Dahil baka ang iyong pinapasok na goods ay regulated, baka may kinakailangan pa siyang secondary or tertiary permit mula sa FDA, sa DEA at kung iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Nagde-declare naman kami. Sila kasi yung nagko-quote sa amin kung magkano yung babayaran. Nagiging transparent kami pagdating sa mga items namin. So wala naman kami problem. Yung mga pwede lang iuwi. Pero yung iba na, kasi hindi naman po pwede sa atin na lahat iuwi mo yung item eh. Pinasisi cargo. Sa pasabay na business, ang pinaka-important siguro is tiwala mo yung kausap mo. Ang ma-advise ko na lang is habang bata ka pa, mag-try ka na mag-invest talaga sa mga bagay na magbe-benefit ka in the future. Walang perfect timing to start a business. You have to start it, then learn along the way. Sa pasabay, pwedeng ang gastos sa biyahe, bumiyahe rin pabalik sa iyong bulsa. Basta sa pagpapalipad ng negosyo, siguraduhin lang na walang customer, buwis o batas na maiiwan sa ere.